Isang pagpalang araw. Ngayon ay meron tayong panibagong kwento. Isang araw, muli, ang mga tao ay nagtipon-tipon upang makinig sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ang kwento ng Panginoong Hesus. Ito ay patungkol sa dalawang lalaki. Sila ay gumagawa ng kanilang sari-sariling mga tahanan or bahay na kanilang pagtitirhan, pati pagtitirhan ng kanilang pamilya. Ayan. Ano kayang ginagawa niya mga bata? Siya ay naghuhukay. Siya ay nagpapala. Siya ay gumagawa ng kanyang tahanan. At sabi ng Panginoong Hesukristo, siya ay naghukay sa isang mabatong lugar, sa mga matitibay na bato. Ito ay kanyang hinukay ng hinukay. Para saan ba ang hinuhukay niya mga bata? Di ba siya ay gagawa ng bahay? Pero bakit siya naman ay naghuhukay? Alam nyo, na kung gaano kataas ang bahay na gagawin, dapat ganun din kalalim ang huhukayin. Kasi ito ang kanyang magiging pundasyon. Ano bang mga kailangan mga bata sa paggawa ng bahay? Ano bang mga materials ang ginagamit? Katulad ng martilyo, mason, pala, at ano pa bang mga ibang ginagamit? Kailangan ng hollow blocks, kailangan ng semento. Ano pa mga bata? Magbigay kayo ng mga halimbawa. Kung meron man sa inyo nakakita na nagko-construction, nagkakarpintero, gumagawa ng bahay. Ayan ang ginagawa niya. Sa palagay niyo mga bata, tama kaya ang kanyang ginagawa? Siya ay naghukay sa isang mabatong lugar. At diyan niya ginawa ang kanyang bahay. Saan ulit mga bata, saan niya ginawa? Ano ang lupa na kanyang ginamit? Sa malambot ba na lupa? Sa batuhan. At sabi ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang nagawang bahay ay isang araw nagkaroon ng sobrang lakas na pag-ulan, umagyo. Grabe yung ulan, sobrang lakas, at hindi lang ito ulan at basta bagyo at hangin. Ito ay naging baha na sobrang lakas. At grabe yung hangin, pero alam niyo mga bata, hindi nasira ang kanyang bahay. Sino sa atin dito ang naalala nyo nung bumagyo sa atin ng malakas? Meron ba sa inyong mga bahay na nawalan ng bubong? Meron ba kayong kakilala o meron ba sa inyo na nasiraan ng bahay nung bumagyo ng malakas? Meron ba sa inyo? O pero sino dito yung kahit bumagyo ng malakas, pero nakakatulog ka pa rin sa loob ng kwarto mo na mahimbing? Sino dito yung mga bahay nila talagang matitibay, walang nasira? Yung bintana hindi nabasag, hindi nasira, hindi nilipad ang bubong, walang nawasak. Sino dito mga bata? Bakit kaya matibay ang bahay nyo? Kasi ito ay ano ang lupa na ginamit? Katulad nung ginawa ng lalaki na ito ay itinayo, ito ay ginawa sa isang matigas na bato. Hindi sa malambot. Tama po ba? Ito ay sa matigas. Ngunit sa kabilang banda, merong isang lalaki din na tingnan nyo ang kanyang ginagawa. Ano rin ang kanyang ginagawa? Siya rin ay gumagawa ng kanyang bahay. Ngunit mapapansin nyo, ano kayang mali sa ginagawa niya mga bata? Ano kayang pinagkaiba nila sa ginagawa nitong isang lalaki na ito? Meron bang mali sa ginagawa nitong pangalawang lalaki na kinukwento ng ating Panginoong Hesukristo? Ang mali niya, hindi niya sa bato itinayo ang kanyang bahay. Tignan nyo, wala siyang pala. Tignan nyo yung hawak-hawak niya doon. Tignan nyo yung lugar, nasan siya? Meron ba kayo makikita mga bato? Wala. Ginawa niya ang kanyang bahay saan? Sa buhangin. Sa buhanginan.
Sino dito nakapunta na sa dagat? Alam nyo ba ang buhangin? Sand? Nakapunta na ba sa dagat? Nasubukan nyo na bang gumawa ng castle doon sa dagat? At ano, yung castle yung ginawa, matibay ba yon? Pwede ka bang tumira doon? Pwede ka bang gumawa ng bahay mo sa buhangin lamang? Pwede ba? Hindi. Pero itong isang gumagawa ng bahay na ito, itong manggagawa na ito, ginagawa niya ang kanyang bahay saan? Sa buhanginan. At hulaan yung mga bata kung anong nangyari sa kanyang bahay. Isang araw ay bumagyo, ayun, nakita nyo? Bumaha, sobrang lakas ng pag-ulan, at ang kanyang bahay ay nasira. Sino ang gusto nyo sa dalawa niya, mga bata? Sino ang mas pipiliin nyo? Sino ang gusto nyong gayahin? Yung isa ba na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan? O doon sa batuhan? Kaya nga, mga bata, kapag ka tinayo mo ang buhay mo dito sa ano tong hawak-hawak ko? Bible. Kapag ka dito mo itinayo ang iyong buhay, hindi lang bahay, pag dito mo itinayo ang iyong buhay, kahit isang araw mayroong malakas na pag-ulan, may bagyo, meron mang ang aasar sa iyo, meron mang magyayaya sa iyo, uy tara, gawa tayo ng kalokohan, uy tara, ganito tayo, mag-cutting classes tayo, uy tara, ganito tayo, mangupit tayo, gawa tayo ng kalokohan. Pero kapag ka ang buhay mo ay nakatayo dito sa salita ng Diyos, hindi ka basta-basta gigiba. Pero kapag ka itinayo mo ang iyong buhay sa buhanginan lamang, sa sarili mo lang, dyan lang sa cellphone na hawak mo, dyan mo tinatayo ang iyong buhay, isang araw, ang iyong buhay ay gigiba. Yan ang kwento ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa dalawang gumawa ng kanilang bahay.